Ngayon ay July 14, 2026. Ikadalawampung araw ng patuloy na paghuhukay at search and retrieval operation sa mga bangkay na nabaon sa mga gumuhong infrastruktura sa Venezuela matapos tumama ang napakalakas na magkasunod na lindol sa mga coastal cities nito noong June 24. Batay sa pagtataya, umaabot na sa 4,490 na katao ang kumpirmadong patay at 16,740 naman ang naitalang sugatan. Nasa 50,000 pa ang nananatili pa ring hindi natatagpuan. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan, may 315 bangkay ang hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan. Hindi na kasi sila mamukhaan at kahit pa nakuhanan sila ng fingerprint kung posibleng magawa ito, wala ring lumalabas na tugma sa anumang ID system. Nasa mahigit 19,000 ang nawalan ng tirahan at pansamantalang nakatira ngayon sa mga evacuation camp na nasa mga stadium, public arena at maging sa mga gilid ng kalsada. May mga medical team mula sa Venezuela at sa iba pang bansa ang nag-aabot ng emergency aid, habang ang mga volunteers naman ang tumutulong sa pamimigay ng mga pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Isa ang mahinang estruktura ng mga gusali sa mga pangunahing sinisisi ngayon ng mga tao dahil sa dami ng mga nasawi at naapektuhan. Ayon sa mga eksperto, posibleng hindi ang lindol ang kumitil sa buhay ng libu-libong tao, kundi ang mga kulang sa kalidad na mga gusaling itinayo gamit ang mahihinang klase ng materyales. Meron pa umanong mga haligi ng bahay na natuklasang ginamitan lamang ng mga maninipis na bakal, at ang ilan ay mga pundasyong pinalamanan lamang pala ng makakapal na bloke ng styrofoam. Pero bukod sa mga anomalya sa materyales, ang pagkakatuklas naman ng mga nagkalat na dolyares at bungkos-bungkos na pera sa gitna ng mga guho ang lalo pang nagpatindi ng aligasyon na mayroon nga talagang malalim na katiwalian sa pamahalaan ng Venezuela. Ikinagulat umano ng maraming tao sa buong mundo ang mga napaulat na tambak na $100 bills, mga maletang puno ng salapi at mga gold bars na di umano'y natagpuan sa ilalim ng mga guho, ayon yan sa ulat ng China Observer. Mayroon ding mamahaling mga gadgets na natagpuan. Sa isang video na ibinahagi ng username na Insane, makikita ang mga sirang $100 bills na nakakalat sa lupa sa gitna ng mga gumuhong gusali sa lugar. Kaya naman natatapak-tapakan na lang ng mga tao ang mga perang nakakalat sa lupa. Makikita rin sa video ang mga residente at mga rescue personnel na humihila ng mga bungkos-bungkos na pera mula sa mga gumuhong gusali. Ayon sa ulat, napakalaki daw ng halagang pinag-uusapan dito. Ang Venezuela ay isang bansang matagal nang dumadanas ng matinding hyperinflation at kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. Kaya naman maraming tanong ang bumangon tungkol sa tunay na pinagmulan ng malalaking halaga ng pera na tinatayang umaabot sa daan-daang libo hanggang sa milyon-milyong dolyar. At ang mga tanong na ito ang nagdala ng atensyon ng media at ng publiko sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan tulad ni Diosdado Cabello Rondon, Secretary General ng United Socialist Party of Venezuela at kasalukuyang Minister of Interior, Justice and Peace mula pa noong 2024. Matagal nang kinikilala si Cabello bilang isa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa political system ng Venezuela. Paulit-ulit na siyang inaakusahan ng kanyang mga kritiko at ilang mga foreign observers ng pagkakasangkot sa iba't ibang illegal na networks na mariin naman niyang itinatanggi. Iniuugnay din siya sa programang Great Mission Housing ng Venezuela na naging pangunahing bahagi ng polisiya ng bansa sa social housing. Batay sa mga ulat at investigasyong binanggit ng ilang media sa Venezuela at ng mga exiled journalist, may ilang housing complex sa La Guaira, lalo na sa Katia Lamar at Carabaleda, na di umano'y ginagamit sa iba't ibang motibo.
Gaya halimbawa ng aligasyon na mayroong mga bakanting apartment na ginagawang imbakan daw ng malalaking halaga ng salapi at iba pang mahahalagang ari-arian. Ayon sa Venezuelan exile journalist na si Carlos Salazar, may ilang residential unit sa mga naapektuhang lugar na posibleng ginagamit para itago ang mga iligal na pondo. Tinataya niyang ang kabuoang halaga nito ay posibleng mula sa 10 milyong dolyar hanggang sa mahigit 100 milyong dolyar sa iba't ibang lokasyon. Mga statement na hindi pa naman nakukumpirma ng mga international institution na gumagawa ng malayang investigasyon. Pagkatapos ng trahedya, lumabas sa mga report na nagpatupad di umano ng mga paghihigpit sa mga lugar na naapektuhan ng husto gaya ng La Guaira. Ayon sa mga reports na ito, sinasadya umanong i-delay ang pagpasok ng mga international rescue team hanggat wala pang nabubuong diplomatic agreement sa Venezuela mula sa kani-kanilang mga bansa. Sa katunayan, sa isang nag-viral na video sa Venezuela, ipinakita kung paanong hinaharang ni Cabello ang mga rescue workers mula sa US Urban Search and Rescue Team na noon ay papunta na sana sa lugar ng mga guho para simulan ang operasyon. Pero hinarang sila ng nasabing opisyal at sinabing nagpapatupad daw sila ng mga restricted access orders sa La Guaira. Ang katwiran nila, para daw ito sa seguridad at para kontrolin ang trapiko at pamamahagi ng tulong. Pero ayon sa mga kritiko, sadya o manong hinaharangan at ginigipit ni Cabello ang sitwasyon para sa sarili niyang interes. Kasabay nito, kumalat din online ang mga aligasyon na ang tunay na dahilan daw ng mga paghihigpit ay para masecure muna ang mga mahalagang ari-arian at iba pang sensitibong materyales mula sa mga gumuhong lugar. Base kasi sa mga kumakalat na video sa social media, may mga natagpo ang mga properties na kung tawagin ay kolektibos. Naglalaman umano ito ng daan-daan libong dolyar mula sa Estados Unidos, mga gold bars at iba pang mga illegal na bagay ayon sa China Observer. Mga statement na hindi pa naman nakukumpirma ng mga international institution na gumagawa ng malayang investigasyon. Sabi nga ng isang post sa X, ito daw ang dahilan kung bakit ayaw ni Diosdado Cabello na papasukin ang mga rescue personnel sa area. Saan ka man tumingin kasi ay may mga tambak na US dollars, mga piraso ng ginto at mga droga habang napakaraming tao sa Venezuela ang nagugutom. Matapos ang lindol, kumalat din online ang mga ulat na nagsasabing noong una ay hindi pinapayagang makapasok ang mga international rescue team sa ilang mga lugar na sobrang naapektuhan. Ginawa daw ito upang bigyan muna ng seguridad ang mga mahalagang ari-arian at iba pang mga sensitibong materyales. Binanggit din sa ilang report ang US rescue worker na si Steve Slepcevic na nagpapatunay na noong una ay tumatanggi daw ang mga otoridad ng Venezuela na magbigay ng entry visa sa mga international rescue team. Pero kalaunan ay pinayagan din silang makapasok matapos pumagitna ni US Secretary of the State Marco Rubio. Pero kahit pinayagan na silang makapasok, inuutusan umano ang mga rescue team ng Estados Unidos na dumaan lamang sa mga itinakdang ruta at umiwas sa ilang gumuhong gusali. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat at mga sabi-sabi sa social media na nagsasabing mas pinatindi pa daw ng pamahalaan ang pagkontrol sa mga impormasyong dumadaloy sa loob ng bansa. Ayon sa mga alegasyon, ang ilang influencer at mga mamamahayag na nagtangkang siyasatin ang mga lugar na pinaghihinala ang taguan ng mahalagang ari-arian ay naging target umano ng mga military intelligence at may ilan pang iniulat na nawawala. Gayunman, hindi pa nakukumpirma ng mga otoridad ang mga aligasyong ito. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang dumarami ang mga nakakabahalang larawang kumakalat sa internet na lalong nagpapalalim sa pag-aalala at haka-haka ng publiko tungkol sa tunay na kalagayan ng mga lugar na nasalanta.
May mga video ring kumakalat online na nagpapakitang nagpadala ang mga otoridad ng mabibigat na makinarya at mga crane sa lugar ng trahedya. Pero pinagtatalunan kung para saan nga daw ba gagamitin ang mga ito. Sa mga kuhang video, makikita kasi ang mga malalaking crane na nagbubuhat at naglilipat ng napakalalaking puting lalagyan na kahawig ng mga safety vaults. Ang mga ito ay may mga ventilasyon at digital locking system. Ayon sa ilang mga statement na kumakalat online, ang mabibigat na lalagyang ito ay posibleng mga safety o mga vault na nahukay umano mula sa mga gumuhong gusali. May mga unverified reports din na nagsasabing posibleng naglalaman ang mga ito ng mga pera, ginto o iba pang mahahalagang ari-arian. Iginigiit din ng mga kritiko na ang mga pinagsama-samang epekto gaya ng substandard na construction, hindi sapat na pagtugon ng pamahalaan sa sakuna at mga maling asal ng ilang mga opisyal ang lalo lang daw na nagpapalala sa galit ng mga taga-Venezuela. Sa mismong lugar kasi ng trahedya, nadismaya daw ang mga volunteers at ang mga residente dahil ayon sa kanila, ang mga security forces doon ay hindi lang nakatutok sa pagsagip sa mga biktima, kundi mas abala daw ang mga ito sa pagbabantay, paghihigpit sa pagpasok sa ilang lugar at ayon sa ilang ulat, maging ang pagnanakaw. Sa katunayan, may isang pagkakataon na habang naghuhukay ang mga rescue team sa isang gumuhong gusali sa La Guaira, nakatagpo sila ng isang metal safe o kaban. Nang buksan ito, naglalaman ito ng makakapal na bundle ng mga tig $100 na papel at iba pang mahalagang ari-arian na pagmamay-ari ng isa sa mga biktima o residente ng gusali. Sa halip na i-rescue at irehistro ang pera bilang ebidensya o ibalik sa pamilya ng biktima, sinubukan pa daw ng 4 na opisyal ng CICPC na siyang pangunahing Scientific and Criminal Investigation Agency ng Venezuela na itago at ibulsa ang pera. Sinamantala nila ang kaguluhan at ang kanilang authority bilang mga tagapagbantay sa disaster zone. Pero hindi nakaligtas ang kanilang ginawa sa mata ng mga galit at nagdadalamhating residente na naroon ng mga oras na yon. Agad silang hinarap at kinompronta ng publiko. Sa sobrang galit pa nga ng isang babaeng residente, pinagpupunit niya ang ilang piraso ng $100 bill habang inaagaw pabalik ang pera mula sa mga pulis para ipakita ang matinding pagkamuhi sa kanilang kawalan ng respeto sa gitna ng trahedya. Dahil nag-viral ang video at naging mitya ng matinding galit ng publiko laban sa gobyerno na noon ay binabatikos na dahil sa mabagal na rescue operations, mabilis na umaksyon na ang pamahalaan para mapakalma ang mga tao. Inilabas ng Department of Justice ng Venezuela ang mga pangalan ng 4 na tiwaling pulis at agad silang inaresto. Ang insidenteng ito ang naging simbolo ng matinding pasakit ng mga taga-Venezuela noong mga panahong yon, na bukod sa trahedya ng kalikasan, kinailangan pa nilang protektahan ang kanilang mga natitirang ari-arian mula sa mismong mga taong dapat sana ay nagliligtas sa kanila. Sa isang video naman na ibinahagi ng VCGRAD24, makikita ang isang Venezuelan volunteer na balot ng alikabok habang kinokompronta ang mga sundalo ng National Guard na armado noon ng mabibigat na sandata. Ayon sa kanya, mas marami daw siyang nakikitang rifles kaysa sa mga pala. Wala naman daw kriminal doon. Hindi daw nila kailangan ng maraming baril. Ang kailangan umano nila ay mas maraming taong magliligtas ng buhay. Sa isang talumpati na ipinalabas sa telebisyon, sinabi ni Acting President Delcy Rodriguez na aktibong nakikilahok ang mga tauhan ng militar sa mga rescue operation at tumutulong sa paghahanap at pagkuha ng mga biktima mula sa ilalim ng mga guho. Pero may ilang mga residente sa lugar na tutol sa sinabi niyang ito. Ayon sa mga residente, hindi daw tumutugma ang official statement ng Pangulo sa kanilang aktwal na nararanasan. Nagpalala pa sa mga batikos ang mga video na kumakalat online. Sa ilan sa mga ito, inaakusahan ang ilang mga sundalo na mas inuuna pa daw ang pagpapapicture o video kaysa tumulong sa pagsagip.
Meron ding mga hiwa-hiwalay na alegasyon na nagsasabing may ilang tauhan ng security force na sangkot daw sa maling gawain sa loob ng mga nasirang bahay. Gayunman, ang mga paratang na ito ay hindi pa nakukumpirma ng mga independent investigators. Ang kambal na lindol sa Venezuela ay naging sentro ng mas malawak na usaping pampulitika. Para sa mga kritiko, inilantad ng trahedyang ito ang mas malalim na suliranin ng bansa, gaya ng pamamahala, katiwalian at ang impluensya ng mga foreign powers gaya ng Belt and Road Initiative ng China. Si Diosdado Cabello, isang mataas na opisyal ng Venezuela at matagal nang kaalyado ng China sa larangan ng diplomasya at ugnayan ng mga partidong pampulitika, ay ilang ulit nang bumisita sa China at hayagang nagsabi na humahanga siya sa modelong pamamahala nito. Suportado din niya ang iba't ibang mga economic agreement kung saan ipinagpapalit ang langis, mga mineral at ginto para sa malaking pondong galing sa China. Para sa mga sumusuporta sa pagtutulungan ng Venezuela at China, ang mga proyektong ganito ay halimbawa ng matagumpay na pagtutulungan ng mga bansang nasa tinatawag na Global South. Pero para sa mga kritiko, ang malalaking proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga housing program ay nababahiran lang ng mahinang pangangasiwa, kakulangan sa safety protocols at mga aligasyon ng korupsyon. Binatikos din ng ilang mga analyst ang Belt and Road Initiative ng China dahil umano'y mas pinapabura nito ang mga kasunduang kulang sa transparency at may limitadong panlabas na pagsusuri, lalo na't kapag nakikipagtulungan sa mga bansang may authoritarian government. Sa Venezuela, ang mga construction company na may ugnayan sa China ay naging pangunahing katuwang sa pagtatayo ng malalaking proyektong pabahay sa ilalim ng mga ganitong klaseng kasunduan. Pagkatapos ng lindol, muling nabuksan ang usapin tungkol sa kalidad ng mga itinayong gusali. Kabilang dito ang mga reports tungkol sa kakulangan ng mga bakal na pampatibay at iba pang kahinaan sa istruktura ng ilang mga building. Habang nagpapatuloy ang mga rescue operation, lalo ring umiigting ang debate tungkol sa kalidad ng infrastruktura, pamamahala at pananagutan. Patuloy na lumalabas ang magkakaibang argumento mula sa pamahalaan, sa mga residente at sa iba't ibang mga ulat na kumakalat sa internet. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!